Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong ang unang gabi ng ating Week of Prayer. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay may pamagat na ang Espiritu ay kumilos ng buong kapangyarihan. Wow! Umaalingaw pa rin ang aking mga tainga. Napakaraming trumpeta ang sabay-sabay na tumunog. Hindi kapaniniwala ang maramdaman ang pagyanig ng lupa sa ating tinig ni Jesus. Mula sa lupa, ang mga tao ay bumabangon, nagliliwanag sa isang pambihirang liwanag. Masasayang mga anghel ang naglalabas sa mga tinubos mula ng sa mga libingan at niyayakap ang kanilang mga kaibigan. Sa unang pagkakataon, biglang isang liwanag na parang bahaghari ang bumalot sa akin. Sa una, natakot ako, ngunit napansin ko ang ilan sa paligid ko ay nagsimula ring magliwanag tulad ko. Nakaramdam ako ng isang kapayapaang hindi maipaliwanag. Ang aking katawan ay unti-unting naibalik at napuno ako ng ganap ng sa nakaligayahan. Hindi ako talaga alam kung paano ito ilalarawan. Wow! Luka, kinausap kita, sabi ni Orel. Pasensya na ka na, Orel. Namamangha pa rin ako. Napakagandang ng lahat dito, tugon ni Luka habang naglalakad palapit sa isang napakagandang puno na nakatawag ng kaniyang pansin. Alam mo, Luka, matagal na kitang hinihintay upang makausap at maipakita sa'yo ang bagong Jerusalem, sabi ni Orel habang hinahabol si Luka. Napakausisa mo noon, munting bata, bagamat hindi mo alam, mahigit 8 taon na kitang inaalagaan. Masayang tumawa si Orel at niyakap si Luka. Salamat, Orel. Gusto ko ang pangalan mo, Orel. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ni Orel, ang ibig sabihin ni Orel ay liwanag ng Diyos. Matagal na akong binigyan ng pangalang iyan. Ngunit ikukuwento
ko sa iyo ang dahilan sa sa ibang pagkakataon, Luka, may nakita akong isang tao na gusto kong ipakilala sa iyo, sabi ni Orel habang hinahawakan ang kamay ni Luka at inaakay siya patungo sa isang matatanging tao. Nang tumaya si Luka sa harapan ng taong na yun, napagtanto niyang si Jesus pala iyon. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Labis ang kanyang nap napananabik. Nakita niya si Jesus na muling bumalik sa lupa na may dakilang kaluwalhatian at kapangyarihan, at ngayon ay nakatayo na siya mismo sa kanyang harapan. O mahal kong Luka, sabi ni Jesus, may malaking ngiti dito sa langit. Mahilig talaga kaming magkwentuhan. Natawang sabi ni Jesus, lubos akong nagagalak. Narito ka na. Salamat sa iyo, Orel, sa pagsama sa kanya. Tumakbo si Luka at iniyakap si Jesus habang ang mga luha ng kagalakan ay umaagos sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang tanging nasabi niya ay salamat. Paulit-ulit niyang sinabi, salamat, salamat, salamat po, Jesus. O, aking mahal na anak, marahang sabi ni Jesus, ginawa ko ang lahat para sa iyo. Naniwala ka sa akin, pinakinggan mo ang ating tinig. At kahit bata ka pa, hindi ka nag-atubiling ibigay sa akin yung puso mo. Kinumbinsi ka ng banal na espiritu at siya ang kumilos sa iyong puso. Kaya narito ka ngayon. Mayroon tayong walang hanggan upang mag-usap, maglaro, tumawa at matutong magkasama. Ang banal na espiritu, hindi ko siya lubos na naunawaan noon sa lupa. Walang nagpaliwanag sa akin tungkol sa kanya. Tugon ni Luka habang tumitingin kay Jesus na may mga matang puno ng luha ng kagalakan. Tumingin si Jesus upang kausapin si Orel. Mahal kong Orel, ipagliwanag mo ang liwanag ng Diyos sa batang ito upang matutuhan niya ang tungkol na sa banal na espiritu. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang mahalagang gawain ito. Opo, Panginoong Jesus. Masayang tugon ni Orel. Gawain ko po ang aking
buong makakaya. Nagpaalam si Jesus sa kanilang dalawa at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Luka, ngayon ikaw ay nasa langit na mahalagang may malaman mo ang tungkol sa banal na espiritu, sabi ni Orel, habang may lumilitaw na tila manipis at malinaw na salamin sa hangin. Halika, ipapakita ko sa iyo ang isang talata mula sa Biblia. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay matatagpuan sa heto na. Juan 14:16-17. Sabi nito ni Orel habang ginagalaw ang kanyang darili sa lumulutang na salamin. Lumapit si Luka upang sabihin ang nakasulat na salamin. Sa unang tingin, nakakita siya ng mga kakaibang titik. Sinabi ni Orel na ito ay sinaunang Griego, ngunit habang sinusubukan niyang sabihin ang teksto, napagtanto niyang naintindihan niya ang lahat. Binasa niya, "At ako'y hihingi sa Ama, at ako'y bibigyan niya ng isa pang ta tagapamagitan upang siya'y manatili sa iyo magpakailanman, ang Espiritu ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatili sa iyo at sa iyo. Nang ang Panginoong Hesus ay narito sa lupa, paliwanag ni Orel kay Luka, alam niyang hindi siya maaaring mananatiling kasama ng kaniyang mga alagad magpakailanman bilang tao. Hindi niya lubos na magamit ang kaniyang kapangyarihan, kaya't ipinangako niya ang pagpapadala ng banal na espiritu upang samahan at gabayan tayo. Napaka-interes interesante nito, Orel, sabi ni Lucas. Napuno ang pananabik. Matagal na akong sabik nan malaman ang tungkol sa banal na espiritu. Kung ganoon, pagpatuloy ni Orel nang umakyat si Jesus sa langit, ang banal na espiritu ay lubusang isinugo sa lupa upang gabayan ang lahat patungo kay Jesus. Tahimik ngunit napakalakas ang kaniyang
pagkilos. Ikaw mismo ang patunay ng kaniyang gawa. Mahal kong Luka, iyan ang dahilan kung bakit narito ka ngayon sa langit kasama ko. Wow, gustong kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Oral, ikikwento mo pa sa akin, sabi ng mausisang si Luka. May naisip akong mas magandang idea. Mabilis na sabi ni Oral, ipapakilala kita sa ilang mga tao na maaaring magbahagi ng sarili nilang karanasan tungkol sa banal na espiritu. Hindi na ako makapaghintay, sabi ni Luka, habang ipinapakita ni Orel ang isang lumulutang na mapa ng bagong Jerusalem. May pulang tuldok na makislap sa lugar na malapit sa kinaroonan nila. Sige, maghanda ka na, pero na pareho nating ikatutuwa ang kanilala ang mga taong ito. Sundan mo ako, sabi ni Orel habang tumatakbo siya patungo sa puntong nakamarka sa mapa. Tara na!